Hi, Katrina. I remember watching you several times in Ortigas when you... Sa music hall ko. Yes, sa music hall. Sa mga performances mo pala, obviously, you're very talented. But how do you take care of your voice? How do I... actually po, yun pala yung tamang word. Bukod sa I take care of my voice through, alam mo yun po, very active naman po kasi ako ngayon sa singing. Kasi, kumbaga, doing my covers, tapos mga shows, pero hindi ko po dine-deprive din yung sarili ko sa yung pag-inom ng malamig. Kasi the more, I think also, or hindi naman po siguro nag-a-apply sa lahat to, siguro sa iba lang, na kapag the more na pinagkain mo yung mga ganun, parang the more na nagiging sensitive yung lalamunan. So, parang for me, it's okay also na kung ano yung nakaka-relax ako. Kasi minsan si Tito Gary nakikita ko kasi si Tito Gary is my mentor. So, minsan pag nag-show si Tito Gary, nakikita ko, inom pa rin siya ng mga cold drinks. And I tried it also, sabi ko, it helps my vocal cords relax ba? Nare-relax siya. So, but at the same time, siguro pinaka-importante talaga yung tulog. At least, kasi yun napapansin ko na kapag hindi ka nakatulog ng maayos, mas nakawala yung boses. So, tulog talaga, give you rest, vocal rest. Alright. Alam, kasi akala ko minum ka ng alam. Do you drink? Oo, minum po ako. Wala tanggihan ng tao. Brandy, whiskey, red wine, vodka. Red wine and whiskey po. And cocktails. Ah? Okay, now going back to your concert, of course, Gen Z genre na gagawin mo. Earlier mentioned that you will have R&B on your lineup, other siguro mga band stuff since it's the 2000s. But what particular songs are you keen on performing on that day? One particular song. Actually po, ginawa ko namin siyang iba-iba yung, kumbaga, okay, so the idea is when I'm doing a meeting with my musical director, kasi pinag-usapan namin na yung mga Gen Z songs kasi, kumbaga siya yung ganito lang siya, kasi yung mga hardcore R&B yun eh. Yes. So, puro siya, parang ganito lang yung niya, parang walang lipat masyado. Yes. So, what we're trying to do is, we sing something, or kung hindi man pang Gen Z yung kanta sa year na yon, gagawin namin siyang tunog Gen Z, but talaga namin ng mga lipat. So, parang hindi siya, yung straight lang na gano'n. And, pa rin po siya, mix pa rin po siya. And, we are trying to, really, we're really trying na, kumbaga, mag-reminisce ang mga Gen Zs, kahit na hindi pang Gen Z yung kanta. So yung parang you're gonna still put your own spin to the... Yes po, yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Oo, most of the time actually. Kasi sa dami lang iniisip. Kunyari, ayun na nga po yun nga po yung parang lesson learned, lalo pag hindi ka nang pag-aral masyado. Kasi I believe that there's always a time sa isang bagay. Especially, ito yung trabaho ko, kailangan talaga. Kasi if I can do social media for 5 minutes, diba? Kaya ko din mag-aral for 5 minutes, diba? Or 10 minutes. So, I think it's very important po talaga na you're always prepared. And ayoko na magkasakit. So kailangan talaga tulog. And nabanggit ko kasi kanina yung sumasali ka ng contests before. Ano yung pinaka-gasgas na kanta isinali mo sa contest? Pwede ba namin marinig yung sample ngayon, given na tagal ng journey? Po kasi kumbaga may facing, parang iba-iba minsan. Iba-iba, dati kinanta ko yung Listen, kinanta ko sa singing contest also, One Moment in Time. Pero parang yung pinakamatagal is yung Habang May Buhay. Kaso ang sakit na sa lalaki. So, It's okay. Kasi yung version kasi sa mga singing contest kasi, for you to win, dapat yung mataas yung range ng boses mo. Especially yung mga sinasalihan namin mga probinsya po kasi. So sa mga probinsya, gusto nila yung mga talaga, yung mga pambakbakan talaga na ng mga kanta. So yung Habang May Buhay is, ibig kong malaman mo
Tapos sa singing contest po, mas mataas pa yung, ano, thank you. First day before the show, dapat rest day na yan. Kasi dapat hindi na ma-stress ang bosses. So we do rehearsals, mga 2 to 3 days ng rehearsals. And then pahinga. And then as much as possible, kunyari pag sa concert, of course we do run through on the days, minsan. Pero pag on the day, ang ginagawa ko, ang run through naman is earlier, di ba po? So, ikakanta ko na talaga siya para buo kayo. Na siya. Kumbaga, magising na siya. Kumbaga yun na yung vocalization ko. And then rest again para at least relax na siya. Tapos para pag showtime na talaga, na siya. Kumbaga, anong tawag dito? Nauubusan ako ng vocabulary. Yung ready na siya. Ready na siya mag-perform. Banat tayo na, banat. Tawa na. When you say, Hindi naman po. kasi di ba may mga singer na, Vocal rest talaga. kasi yung vocal rest, kasi hindi ka naman normal lang naman. Normal po. As much as possible, I still talk normal. Parang na mas nakakasira yata, lalo na pag napaus ka, parang mas nakakasira yata siya sa hindi siya maganda kapag hindi ka salita ng normal. So, I still do. Routine pa rin, kumbaga, routine ng totoong tao. Or a song that you really find so difficult to sing. Ewan ko ba, hirap na hirap talaga ako sa Bleeding Love. Totoo, di ba? Lagi ko sinasabi to. Kasi, kung naririnig niyo po kasi, di ba, yung boses ko po kasi is parang masyadong makinis kahit nagsasalita. So, may mga kanta po na pag nasa mid-range, for me, yun yung nahihirapan ako. Kasi mas sanay yung boses ko na laging nasa taas. Or dapat mas mababa siya sa mid-range. Parang nahihirapan ako kapag yung sakto lang. So, ayun po. Oh, actually po, but first of all, I'm very thankful also with Star Image and ABBA Production, Sir Vince and Sir David for producing this concert. But what I want to achieve as well is yung creativity siguro ng yung knowledge ng music, especially now na kailangan makasabay ka na sa mga nauuso ngayon. That's why siguro we do this Zcon. Wala po ako specifically na gustong I mean, in a good way naman na parang gusto ko makita nila na kaya ko pa din na ito pa rin, kaya ko pa rin humirit and all. Gusto ko lang po makapag-connect pa lalo sa mga, kasi it's been a long time, it's 4 years. So, ang tagal na nun for me, gusto ko lang po talaga na mas ma-reach pa sila ngayon na, okay, we're here again, we're doing this again. Thank you for being here. I will just do my best for this show and para sa mga manonood. Okay, salamat and good luck very much. Thank you po, thank you. Pasado na lang Bleeding Love po. Kasi, sorry, yung part na mahirap kasi kasi hindi huminga. Siguro kaya ako na-challenge, kaya siguro hindi ako huminga kasi itong Bleeding Love na to, may part na mataas, tapos biglang magpapalseto. Siguro yun yung part na talagang nahihirapan ako. Ayan na, si Mami Sara na natin. Hindi namin ma-gets, kantahin. Lyrics na? You call me open and usually hindi ako maupo sa natin na. Ang hirap kasi yung mag-shift ka bigla ng falsetto tapos biglang soft voice. So, Hi, and so ang line na nilakbay mo for this song kasi kinakanta to sa buong Pilipinas. So aware ka na ba na ganito nakasikat yung kanta mo? Lason mo ganito? isa pa po yung laso kong halik na yan. Kasi nung record ko po siya, kakapanganak ko lang po nun sa son ko. So that time, I don't really have the confidence
to record something. Pero buti na lang, since recording na naman, wala namang ibang makakita. And that's the first time I met Sir Vinny also, because the last one was written by Vinny Saturno. Yes. And then, nung There na-record, is a tourist maker. Diba? yes! So nakabilang ka na doon sa mga pinasikat niyang singer, diba? Ay, opo, actually. And that time, sabi ko, kala ko kaya ito. So, we did record. Tapos, ang nakalawa ko, as in, globo, kasi kakapangalan ko lang po. And then, nung time din na yun, parang hindi pa ako full recovered sa Bell's palsy ko. So, mayroon pa akong, I still had a hard time na mag-pronounce na PFBV. Kasi ano siya nakadrop to. Parang nahirapan talaga ako kumanta that time. And then, so, we did that. And then, when we did the music video, sabi ko, okay, sige. Then, Viva released it. And then, nung una, okay lang naman. Parang okay naman. We tried to promote it, ganyan po. And then, parang mga after, my friends from, or may mga nag-reach out sa akin. May mga nag-reach out sa akin na, hello? May mga nag-reach out po sa akin na mga taga Mindanao. Sikat na yung kanta mo. Na sabi nila, and then they're tagging me sa yung mga page ng mga radio station ng Mindanao or Visayas. Number 1, Lason mong halik, ganyan. Number 1 daw sa most requested. Sabi ko, oh, it's doing good. Pero sa Mindanao, and which is okay kasi malawak din ang reach ng mga Visayas. So, after po nun, they keep on tagging me, tapos may mga nag-message sa akin na, huy, sikat na sikat yung kanta mo dito. Sabi sa akin, hindi ko alam, hindi naman ako taga dyan. And then there was this one time na I did a show somewhere in Mindanao, nakalimutan ko po. Sabi ko, sige na, try ko nga kantahin yung Lason mong halik. Kasi sabi nila, sikat daw dun eh. So, nung pagka-play agad ng Lason mong halik, wow, sigaw, sabi ko, ay, oo nga, sikat. So, parang doon ko na, kasi parang first, hindi naman yun yung first na kanta ko yun. Tama ba? Parang hindi naman. Pero yun yung Viva produced kasi yun. So, Viva Records. And then, nung nga po yung nagulat na din po ako, pagka-check ko na from wala pang 1 million views nung last time na chinek ko po yun yung dati. And then, nung pagka-check ko, sabi ko, check, na-curious na kasi ako. Nakita ko may 20-something million views na that time po. At the present, 55 million. Oo, sabi ko, hala, oo nga. So, yun, ang galing. Ganun Yung counting. Pero siyempre parang malaman nila kasi ako aware ako sa song. Pwede magbigyan mo kami ng sample ng ang Lason mong halik. Wow. Bakit ganyan yung pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro ang pusong naiigulip sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya hanggang ngayon hinahanap pa rin ang Lason mong halik. Congratulations. Very happy kami. Very happy ako kasi live ko napakinggan. Oh, Hindi lang sa YouTube. Sige, kakantahin ko po ito sa concert. Oo, dapat ganyan sa concert, di ba? So, how is working with your producer na, I know na friend mo rin sila, di ba? Sir David and Sir Dave. David, actually matagal ko nang kilala si Sir David. Yes. And then, dahil sumasama pa ako sa mga, yung mga outreach, ayan, namimigay ko. Outreach program. Yung may naman po ako. So, nakita nila yung journey mo, no? Opo. Pero ano na po yun so Diva Days na din naman po yun. And then, until parang napatagal din, kinuha nila ako sa shows. Kinuha ako ni Sir David sa mga sa mga shows, events po nila. Ano nga masusundan tong concert na to kasi I've heard na malakas ang benta ng ticket. Oh, congratulations! Thank you, sir. Alright, so we have to, Very excited. Hindi ko alam kung pwede kong i-share. Pero sana, malay niyo po. Hindi ko, kasi actually, hindi pa naman po kami nasabihan since sa TNT judge lang naman po. Pero I heard about it kasi nakikita ko din sa social media na may rumor nga po. Pero if it happens, sana, and para ano na rin,
na rin yung, alam niyo po yung repertoire. And especially, syempre yung mga singers, kasi kaibigan ko din yung mga singers sa GMA. And we used to go out sometimes, tapos we share our experiences. Minsan nag-ano kami ng mga sarili namin pagod or pressure sa sa mga ginagawa namin production numbers, sa mga namin, sa trabaho namin. And if that happens, siguro, syempre ang saya lang, di ba? Masaya. Sana. Let's hope for the best. Opo. Judge pa rin po ako ng TNT. Actually, may mga schedule na rin po kami for April. So, makikita ko na. opo, nandun lang po ako. Hindi ko alam kasi naka-duty kasi siya. I can't really tell a lot about him kasi medyo ano siya, low-key and very private kasi since yung work niya rin kasi is for parang VIP po kasi yun. We all know, actually pinost ko naman about him na piloto po siya, pero ano po kasi siya sa VIP po kasi mga kinikater na passenger, so yun lang po yung maano ko. Hindi ako makapag-disclose Sa natin. concert, Albert, about sa concert. Pero po kasi, alam ko naka-duty kasi siya, so hindi kasi pwede, bawal eh. Sayang. Actually, it's, before that, na-discuss naman sa amin ni Sir David about it. Si Sir David ang nag-conceptualize. Tama ba, Sir David? Kami si Vince. Si Sir David and Vince. So, they conceptualized this. And I'm very happy kasi sila lahat nakaka-work sa ASAP. So, na siya? Sila eh. Kumbaga parang, ang bilis nila kausap eh. Yun yung masarap katrabaho po kasi. And they help me also promote the show. And we help each other also. Like, for example, I just asked them to do a collaboration with me for a content para ma-promote yung concert, which we did. Talaga yung effort talaga nila. And now I'm doing it, mag-release ako ng cover namin. This I promise you, ng NSYNC, di ba? And we'll take parang So, silang up sila pa. So yun, I think that's it's the best gesture na nabigay nila sa akin to promote the concert also. So, si Sam naman, matagal ko nang nakakawan si Sam. Saka work din po sa mga kaya ako sinasabi ko ang powerful ng social media. Kasi doon nagkakaroon ng pagkakaisa yung mga artists talaga na, let's do this. I found you. I did that with Budaker. And I have a surprise guest. Surprise! Pwede pa araw-gabi naman. Yung mataas na ba? Kasi may pang-content dito para mataas. Yes! May ano ba dyan, Sir David? May jack dyan? Ayun na. Yeah, merong O Bluetooth? Wala. Sa pagkakas makapera. Ay, oo nga pala. Copyright sila. Huwag na Sir David. Araw-gabi, tayong dalawa. Araw-gabi, tayong dalawa. Instrumental. Ang galing.